to, mag-umpisa na ang pag-imprenta ng 73 million ballots pala ito. Ang dami, no, Pati? Para doon sa ating midterm election sa Mayo at sa ito na rin sana yung first parliamentary elections po ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mag-uumpisa ngayon. So parang kanina, yung kalidad ng mga balota, merong mga pagbabago. Ang talagang tumatak sa akin, parang yung font ba, mas bold. Para yung mga, yung mga hirap magbasa, yung mga may reading glasses, mas malinaw ng mababasa. So it's a better quality ng mga balota natin. Kasi naalala natin noong 2022, marami, nasa kalahating milyong balota daw were rejected by yung mga machines, hindi ba? Tell us about the printing of the ballots, Attorney John Rex. Opo, tama po kayo. Talagang nilinawan po natin yung font. Mas kitang-kita po ang mga pangalan ng bawat kandidato. At yung bilog po, karamihan din po sa naging reklamo ay hindi daw po halos makita. Kaya nahihirapan sila mag-shade. So yung dalawang bagay po na yon, naka-bold na yan, kitang na po yan, distinct na distinct. Isa po sa mapapansin nyo po ay manipis po yung ating balota. Dati po kasi 160 GSM, mas mahal. Pero ang napansin namin, kahit mas makapal siya, tumatagos po yung tinta dun sa likod. Correct. So ang ginawa po natin ngayon, talagang magka-match po yung marker at kahit manipis po yung papel ay sa mahigit 100 beses ko na po nasubukan, hindi po talaga tumatagos. Ano po pong advantage nito? Siyempre, mas mura, nakatipid po tayo. Ikalawa po, matulungan po natin ang paper industry sa Pilipinas. Sabi po kasi nila, kapag ang papel ay 100 GSM pababa, pwede nilang i-manufacture dito. Pero pag 100 GSM pataas, ay kailangan po imported kagad yan. So yan po yung dalawang bagay na na-consider po natin dito. Okay. So ito Attorney John Rex, ang aking katanungan, dahil nga sabi nga ni Ali na super year nga ito. Ang aking unang thought, Balu, nung sinabi nila ikaw makakausap namin at mag-iimprenta, paano po yung sa BARM? Wala pa pong desisyon. So, hindi, what are you going to do? Tuloy po yung pag-iimprenta po namin dyan. In fact po, Ma'am Ali, Ma'am Patpi, ang una pong iimprenta natin ngayong araw at sa mga susunod na araw, una po yung overseas voting na ballots natin. Dahil tandaan po natin, hindi naman po lahat ng bansa sa buong mundo pinayagan yung internet voting. Meron pong 17 na embassies and posts na kailangang may balota. Dadalhin po namin yung bago nating ACM. Yung pong local absentee voting para po sa uniform personnel at para po sa inyo, sa media na alam namin magtatrabaho sa araw ng eleksyon, pwede po kasi kayong bumoto days before the election, gagamitin din po ninyo ang balota. Yan po, unang imprenta yan. Tsaka nga po yung sa BARM, around 2 million ballots po yan para doon sa parliamentary election. So hanggat wala pong desisyon ng Korte Suprema na pinapatigil ang COMELEC, tuloy lamang po ang COMELEC sa paghahanda kasama ng pag-imprenta ng balota. Susundutan ko lang yan. So kung sakali lumabas ang Korte Suprema na sabihin nila na hindi muna ipopostpone yung BARM, ano yan, tapon na po yung balotang yan para sa BARM or pwede pa yung itago at gagamitin kung kailan man mas-schedule yung BARM elections? Opo, titignan po natin, Ma'am Ali, Ma'am Patpi, no? Kasi kung magbabago po yung mga kakandidato sa BARM, definitely hindi na po natin magagamit yan dahil naka-imprenta po yung mga pangalan ng kandidato at mga political parties. Pero kung mananatili pong sila pa rin, wala pong problema, magagamit po natin yan. Okay. Okay, yung tungkol pa rin sa pag-iimprenta ng mga ballots na yan. So, just tell us quickly about yung meron bang yung enough printing machines, no, para imprenta yung 73 million ballots na yan. At kasi hanggang lamang no, hanggang April 14 lamang yung it's going to take 77 days from this afternoon hanggang April 14. Do we have enough printing machines? Opo, dalawa po ang ating makina, yung pinakabago sa buong mundo po yan, na HP machines, at ang kapasidad po niyan ay 1 million ballots a day. Kaya tingin po namin, kayang-kaya po yan within 77 days. At isa pa po sa ipinapangako po ng COMELEC dito, ay lahat ng activities po namin, ila-livestream namin yan. At nakabantay po ang COA. Everyday po yan to ensure na talagang 1:1, walang sobra, walang labis na imprenta. At yung po sasabihin na natin, kasi lahat po yan, kina-quality control, chine-check namin kung babasahin ng makina. Anong gagawin namin doon sa mga ni-reject? May smudges, na miscut, na misfeed, at iba pa na-reject. Lahat po yan ay sisirain ng COMELEC sa harapan po ng COA representative at political party representatives. At ang maganda po kasi dito, ang gastos po dito, no, sa pag-imprenta ng balota, pagbili ng papel, magbabayad sa NPO, lahat po yan ay kasama sa kontrata ni Miru. Sila po ang gagastos sa lahat ng yan. Oo. So
Attorney John Rex, pagka-imprenta po ng mga balotang yan, saan po ang safekeeping? Saan po sila itatago? Will you start shipping it out sa mga probinsya o dito muna? Ano yung logistics po? Ano yung next steps, no? Pagka-imprenta, itatago muna ba yan sa bodega? Tapos kailan po ipapadala sa mga depende, no, sa iba-ibang mga bansa or sa mga probinsya po? Opo, tama po yung nabanggit nyo. Pagka-imprenta, tapos na yung quality control, quality check, itatago po muna namin pansamantala yan sa aming warehouse dahil ikikiting po namin sila. Tandaan po natin kasi ang balota po ay hindi pumupunta sa COMELEC offices. Pinapadala po yan sa mga treasurer's office, municipal, city at provincial treasurer po. No? Diyan po dinadala yan. Dahil ayon sa batas, sila po dapat ang nagdi-distribute sa ating mga electoral boards. So meron po mga kasama po ng balota tulad ng mga non-accountable at accountable forms, sabay po namin kinikit yan at sabay-sabay pinapadala. Ang deployment po natin, magi-start po tayo by April. Sinisimulan po namin sa pinakamalalayong lalawigan. Barm at Batanes, yan po lagi yung day 1 ng deployment. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.